Tinamaan ang mundo ng isang kakaibang virus. Ang kinasanayan nating buhay ay huminto. Ang mga scientist ay walang tigil sa pagtatrabaho pero bigo pa rin sila. Di nagtagal, nagsimula ang mga bagyo. Nagbago ang klima ng buong mundo. Hurricanes, pagbaha, tornado, forest fires. Nasisira ang sibilisasyon. Pero ang blizzards ang may pinakamalaking pinsala. Winawasak ng mga ice storm ang mga syudad at pananim at wala itong senyales ng paghinto. Walang tigil ang pag-aaral ng mga climatologist kung saan nagmumula ang mga ice storm at kung paano ito pipigilan. Nangangatog na ang katawan ko. Hoy, gusto mo ba nito? Masarap ito, pampainit. Ayoko nang pinainom niyo sa akin kagabi. Ang lakas ng tama. Ayaw mo noon, masaya. Halika, iran na natin ang test, okay? Sigurado ka bang ito ang parehong coordinate ng isang taon? Sabi ng GPS, 90 degrees north, 135 west. Noong isang taon, 8,325 feet above sea level sa parehong lugar. Oo, pero 4,200 na ngayon. Ang laki ng pinagbago. Oo. Meron pa siguro tayong wiggle room pero isa yung sea change. Calvin. Counting, Calvin. Ay, ano? Ano ka ba, Joe? Anong gagawin natin kapag nangyari yan malapit sa kampo? Alam mo ang drill. Kukunin natin lahat ang snowmobiles, pupunta sa safety, tatawag ng evac. Tingnan mo, lumalabas ng samples. Silipin mo. Bakit 0 PSU? 0% salt water, hindi tama ito. Noong isang taon, 30 PSU normal naman. Napakalaki ng pinagbago. Wala pa ako nakitang ganito. Okay, paano nag-i-intermix ng mabilis ang fresh water at salt water? Lumalabas ang fresh water sa glaciers. Pwedeng sinasaturate noon ang Arctic Ocean. Pero, siguro, meron siyang kinalaman dun sa hikers na... Ano? Oo, di ba naalala mo? Sila ang dahilan ng malaking sunog sa Mackenzie River. Kung lahat ng puno doon nasunog, maaaring nagkaroon ng mga bagong tributaries. Kaya mas maraming fresh water ang dumadaloy sa Arctic Ocean. Posible naman. Posible naman yan, kaya lang masyadong malaki ang numbers. Malaki ang diferensya. Okay, ito ang alam natin. Ang fresh water ay less stable kaysa sa salt water, di ba? Tama. At, isama mo ang influx ng glacier melts, ang fresh water, galing sa mga bagong tributaries at magtatapon ng napakalaking volume ng fresh water sa karagatan. Tama. Reggie, isang massive polar vortex ang maaring mangyari. Maaring bumaha na kasing taas ng biblical level at maaring magkaroon ulit ng bagong ice age. Ang sinasabi mo ba ay ang Younger Dryas, ha? Ano? Hindi na ba tinuturo yan sa mga bata ngayon? Okay, Mr. Oldtimer, sabihin mo na. Wow, napakagalang mo naman. Ang Younger Dryas, okay. 13,000 years ago, sa loob ng 1,200 years, nagkaroon ng mini ice age, okay? Ang glaciers ay sinaturate ang Atlantic Ocean. Hindi yun man-made pero ngayon tayo na ang may kasalanan. Anong sinasabi mo? Na ito ang dahilan ng ice storms?
Sinasabi ko na magkakaroon tayo ng panibagong Ice Age. Teka, Calvin, ang glaciers malapit sa kampo. Kailangan natin umalis Sige. dito. Sige, bilisan mo dali! Hindi pa nag-upload ang data. Kailangan na nating umalis. Hindi ako aalis dito nang walang data. Reggie! Kailangan na nating lumabas kayo na! Ano pa? Gawin mo lang sinasabi ko! Eto na, lalabas na! Sige na! Okay. Joe! Reggie, wag! Diyan ka lang, ililigtas kita! Hindi! Iligtas mo sarili mo! John, hindi! Hindi! Chamomile tea na may honey at black coffee para kay Lauren. Hindi ko nasabing may honey. Alam ko na ang gusto mo. Anong balita sa news? Ayos pa rin pinag-uusapan. Sa totoo lang, maganda rin mailayo naman ang focus sa virus kahit sandali. Alam mo, hindi ko pa nakitang mag-snow dito. Ice storm pa kaya? Oo nga. May ibang dahilan yan maliban sa polar vortex. Alam mo, salamat sa climate change, yung pagtunaw ng glacier, maaaring sinisira ang ating ecosystem. Kaya nagkakaganitong panahon. Ano? Kumuha ako ng climate weather courses habang nagpi-PhD. Tulad ng diseases, ang weather pattern ay mabilis magbago. Nakalubog ng halos isang talampakang yelo ang buong southern United States at Mexico. Ang Central America ay nakararanas din ng matinding ice storm. Reggie, come in. Si Lauren ito, over. Ano yon? Nandito na kape mo. Mamaya na. Reggie, Joe, hindi na nakakatawa ito, over. Ano pang hinihintay nila sa cure? Gumagana ito. Safe rin. Pinag-aralan ito ng maraming beses. Ako pa nga guinea pig. Okay naman ako. Ano pa ba naman ang kailangan natin para mailabas na Alam ito? mo naman ng FDA, puro sila bureaucrats na walang ginawa kundi maghintay hanggat hindi sila siguradong sigurado. Marami nang namamatay. Kahapon pa dapat na-approve ang cure na ito. Kung pwede lang akong pumunta sa opisina nila eh. Di ba, pupunta ka rin naman ng US ngayon? Pwede mong gawin yun. Hala, ngayon na ba yun? Kailangan kong tawagan ng kapatid ko. Libo-libong sea creatures ang inaanod sa pangpang ng karagatan sa buong mundo. Walang bakas ng physical injuries o trauma sa mga nasabing sea creatures. Iniimbestiga ng mga eksperto ang pangyayaring ito. Naniniwala ang mga scientists na climate-related ang senaryong ito. Nakatanggap ako ng isang data mula sa kaibigan na nakastation sa North Pole. Tingnan niyo ang inbox niyo. Jill, lalong-lalo ka na. Kailangan mong makita ito. Palagay ko magagamit natin ang weather expertise mo para ma-verify ang conclusion na ginawa ng kaibigan ko at ang impact nito sa vaccine natin. 0 PSU? 4,200 meters above sea level? Aba, imposible to. Sinubukan kong tawagan ng kaibigan ko para i-confirm ang data pero hindi ko siya makontakt. Minsan nagkakausap kami pero hindi siya nagpapadala ng ganitong klaseng data sa akin. Mayroong weather simulator ang NOAA na nagamit ko noon. I-input natin doon ang data para malaman natin. Mabuti, halika na. Okay. Tinatawag ng mga scientists na extinction level ang mga pangyayaring ito. Sa ating pagbabalik, nasa studio ang science Jill. panel natin. Ikaw ang weather expert dito. O ang pinakamay alam sa amin. Baka naman pwede mong bilisan ng kaunti. Of course. Pwede sandali lang? O anong tinitingnan natin dito? Hey sis, hulaan ko delayed din ang flight mo, no? Palagay ko isa yun sa mga senyalis ng apocalypse. Tama ba ako? Hindi, pasensya ka na. Sa totoo lang, hindi ako makakauwi ngayon. Jill, nangako ka ha.
Buti nga nakakuha ka pa ng isa sa mga huling socially distanced flights para sa holidays. May importante kasi nangyari. Nasa gitna kami ng isang emergency situation. Alam mo, importante rin ang linggong ito para kay Mike. Kaka-engage lang niya. Hindi mo pa nga nakikilala si Andrea. Pinaka-importante ang pamilya, lalo na ngayon. Oo, alam ko. Kaya nga hindi ako makakaalis dito. Nasa kalagitnaan kami ng isang major breakthrough sa pinakamalaking health crisis sa buong mundo. Ngayon meron pa tayong ice storms na hindi matapos-tapos. At ang alam kong paraan para protektahan ang pamilya ko ay siguraduhin successful ang cure. Naintindihan ko. May ipasasabi ka kay Mike. Pag sinundo ko sila ni Andrea, Sabihin mo na mahal ko sila. At sana makita ko kayo soon. I love you. Mag-iingat ka. Love you. $46, $45, dito tayo. Tulungan na kita dyan. Salamat. Sige. Buhay, everyone. This is your captain speaking. Magkakaroon po tayo ng kaunting delay sa ating departure. Umasa po kayo na ginagawa namin ang lahat para mapabilis ang ating paglipad. Sa ngayon, mag-relax po muna at i-update namin kayo kapag may bago na kaming impormasyon. Akala ko pa naman walang delay sa araw na to. Mali pala ako. Palagay mo ba senyales ito na i-cancel ng buong engagement? Hindi ka makakawala sa akin ng ganun kadali. Mabuhay uli, everyone. May clearance na tayo to take off. Ang ating flight attendants ay siguraduhin nasa tamang posisyon ang inyong mga silya at nakatupi ang tray tables. Pakipatay po ang inyong mga electronic devices at pakilagay ang telepono sa airplane mode. Pag umabot na tayo sa altitude ng 10,000 feet, sasabihan kayo kung maaari nyo na itong gamitin. Kukunin ko ang wifi para pag may kailangan kang i-check, sabihin mo lang. Alam mo na pwede mo lang i-download ang music sa phone mo, hindi ba? Na hindi mo kailangang i-stream lahat. Pero paano ko malalaman ang gusto kong pakinggan ng music sa araw na yun? Mga music major. Hindi. Okay, anong meron tayo? Hindi. Anong problema? May major seismic activity sa parehong North at South Poles. Nang magkasabay. Imposible mangyari to. Ni walang major fault line na magkabilang poles. Anong pwedeng dahilan ng ganoong seismic activity na magre-register sa Richter scale? Glaciers. Naghihiwa-hiwalay sila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin tama nga si Reggie. Kung patuloy na lalala ang panahon, kailangan na natin ng action plan para protektahan ang cure. Lauren. Come in, Lauren. Reggie, naririnig kita, over. Patay na ang research partner ko. Anong nangyari? Ang glacier ay tuluyan ng nasira. Parang isang malaking lindol, ganon. Milagrong nakasurvive ang station. Tinawagan ko ang local emergency line pero hindi ako makapasok. Nakuha mo ba ang data na pinadala ko? Oo, nakuha namin. Totoo ba ito? Anong ibig sabihin noon? May problema ba? Isang malaking sunog lang ang kailangan para magkaroon ng tipping point ang sumisira sa ating ecosystem at climate, okay? Bahagi lang nito ang pagkatunaw ng glaciers. Pero dahil sa sunog, makakakita tayo ng malaking problema at malapit na. May make sense nga ang ice storm dahil dyan. Hindi nag-freeze ang salt water at ang consistency na yon ang pumipigil sa polar vortex na magkaroon ng panibagong ice age. Pero palitan mo yun ng malaking volume ng fresh water. Kaya pala namamatay ang mga sea creature. Hindi nila kinakayang paghalo ng fresh water. Masyadong mabilis. Okay. Sabihin na natin na tama ang lahat ng data. Ano ang susunod na mangyayari? Ganito. Lalong lalala ang mga storm. Matatabunan ng ice ang buong mundo. Bababa sa record low ang temperature sa buong planeta. Huminto. Sandali. Ano yan? Kung tama ang prediction ko, ito ang pinakamalalang polar vortex storm system na pwedeng mangyari. Ang temperature magsisimula sa minus 50 Celsius at lalo pa itong lalamig. Iikot sa buong mundo ang ice storm at i-freeze niya ang lahat ng hindi insulated. Lahat ng nasa labas ay mamamatay. Teka. Ano ang isang ito?
Isang wall of ice? Ang unang storm ay para lang isang foreshock. Ang pangalawa, kasunod agad ng una, mga 2 oras ang pagitan. Mukhang mas magiging malamig ng 100 degrees kesa sa first wave. Sisirain nito ang lahat ng madadaanan niya. Infrastructure, ang mga nakasurvive sa first wave. Sa ganitong temperature, wala makakaligtas kagaya nung una. Alam ko hindi ito kapani-paniwala, pero i-verify ko ang bawat decimal. Lahat yan accurate. May paparating na ice storm papunta sa inyo. At mukhang malala. Baka papunta na ito malapit sa Greenland. Kailangan nyo nang isipin kung paano po protektahan ang cure. Kung may pag-asa pa ang taong mabuhay, kailangan buo ang cure. Kung hindi lahat ng survivors sa ice storm ay mamamatay lang sa sakit. Naintindihan nyo? Protektahan nyo ito. Meron kayong 24 hours para mag-evacuate. Alam ba ng Washington ang datang ito? Kailangan ko munang i-restore ang power sa computer ko at i-secure ang network. Sa ngayon, protektado ako ng eye of the storm, kaya sige na. Ikinagagal akong ligtas ka, Reggie. Trabahuhin mo kung paano ka makababalik dito ng ligtas. Salamat, Lauren. Tatawag ako ng rescue chopper at aalis ako rito ASAP. Okay, mag-ingat ka. Over and out. Over and out. Anong gagawin natin sa cure? Mayroong safe zone. Ano? Isang safe zone. Malapit sa equator. Humigit kumulang 100 miles kabilaan ng equator ang hindi kayang abutin ng polar vortex dahil sa northern at southern rotation ng Coriolis effect. Tingnan natin ang sim. Tingnan nyo rin ang margin of error ng program mismo. Alam kong program na ito. Hindi pa ito nagkamali at hindi ito magkakamali ngayon. Kailangan nating papuntahin ng mga tao doon ngayon na. Hindi natin pwedeng isiksik ang buong populasyon ng mundo sa isang maliit na lugar sa kalagitnaan ng pandemic. Hawak natin ang cure. Nandito. Pero hindi pa ito approved. Hindi natin alam kung epektibo ito sa nakararami. Epektibo ito. Alam natin gumagana ito. Ginawa na natin lahat ng test. Lahat ginawa na natin ang tama. Kaya alam natin na gagana ito. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mamamatay ang sa katauhan. Kausapin yung gobyerno, ibigay sa kanila ang data at kumbinsing simulan ng evacuation. Kalahati pa lang ng problema ang pagtakas. Pag pinapunta natin lahat ng survivors sa equator na walang cure, konting panahon lang ang kailangan ng virus para patayin ang buong populasyon. Meron tayong 24 oras. Mas maiksi para sa mga nakatira malapit sa poles. Uuwi na ako. Ano? Teka, hindi ka pwedeng basta nalang sumuko. Ilang buwan ko nang hindi nakikita ang asawa ko. Sasakay ako sa unang eroplano papunta sa kanya, bago pa nila i-cancel ang flights. At saka namin iisipin kung anong gagawin namin sa nalalabi naming oras. At kami, anong gagawin namin? Hindi ko alam. Mag-chess kayo, manood ng sine, magligawan. Kahit anong gusto nyo. Basta hindi ako kasali. Good luck sa inyo anuman ang maging desisyon ninyo. At gusto kong malaman ninyo na kayo ang best team na nakatrabaho ko sa buong buhay ko. For when things get bad. They're already bad. And for when they get worse. And they will. Jill. The U.S. government is now leading an effort to mobilize search and rescue teams to evacuate people from the path of the storm. Okay, good. At least the government's on the same page. Let's get packing. Emergency services? Oh, anong problema? Ayos, ako si Reggie Black. Nandito ako sa 90 degrees north, 130 west. Kailangan ko ng evac ngayon. Over. Aris. May tao riyan? Over. Hey babe, lalanding na tayo. Hindi pa dapat. Isang oras pa. Anong nangyayari? Baka naman precaution lang. Flight attendant, please be seated.
Jill? Jill, okay ka lang? Okay lang ako. Pwede ka pumasok. Okay ka lang ba? Aalis ka rin ba? Hindi. Wala akong pamilya. Kahit aso, wala. Huwag kang mag-alala para sa kanya. Magiging okay siya. O, tama. Mukhang tayong dalawa na lang, partner. Anong gagawin natin ngayon? Ecuador. Ecuador? Oo. Bakit Ecuador? Yun ang safe zone eh. Tsaka merong American Embassy sa Quito. Pwede tayong makipagkita sa ibang scientists at simulang i-produce ang cure bago mahuli ang lahat. Gusto ko yung sinabi mo. Pero milagro para makarating doon. Kahit tumatakbo tayo ng 75 miles per hour, 30-hour drive pa din yun. Hindi pa kasama kung gaano kapakit ang daan kahit wala pang ice. Alam ko kung saan pwede magsimula. Reggie? Come in, Reggie. Hey, si Reggie ito. Sino ito? Lauren? Gusto niya makasama ang asawa niya. Iba talagang priority niya, ha? Oo, kaya kaming dalawa na lang ni Oscar nandito. Ako si Jill. Dala namin ang cure at pupunta kami sa American Embassy ng Ecuador. Anong may tutulong ko? Kung merong malakas na maiinom dyan, pwede ba nang simulan? Naka-standby ang Old Irish Whiskey ko. Ang pinakamatapang na disinfect. Alam mo, pag may gusto kang linisin, inumin mo yan. Naghahanap kami ng ruta papunta sa Quito, pero may chance ang i-block ng storm ang access sa poles kaya walang GPS. Matutulungan mo kami ng konti kung... Kung mapapagana ko ang computer ko, makaka-lock-in ako sa phone signal nyo. Susundan ko kayo, okay? Siguraduhin nyo lang na tama ang dinadaanan ninyo. Hanggang tumama ang ice wall sa poles, i-update ko kayo kung nasaan ang storm. Salamat, Reggie. Walang anuman. At magtiwala kayo, iinumin ko yung whiskey na yan pag nakita ko yung bote, okay? Cheers sa inyo. Cheers. Over and out. Over and out, Jill. Ready na? Nasa iyo ang cure? Itatago ko na rito. Okay. Halika na. Hello? Nasaan ka? Malapit na ako sa airport. Pupunta kami ng South kagaya ng sinabi ng Emergency service. Bilisan ninyo. Kailangan niyo makapunta sa Ecuador. Ecuador? Ano? Bakit? Dahil sa wall Of ice, mag-a-ice ang buong planeta sa loob ng 24 hours, maliban na lang sa 100 miles kabilaan ng equator. May malaking ice storm na paparating. Kaya kailangan niyo na umalis. Kailangan Kung hintayin si Mike. Sarah, makinig ka sa akin. Papunta kami sa American Embassy sa Quito. I-meet mo kami roon bago mag 24 hours. Ito lang ang paraan para maging ligtas sa storm. Hindi ko pwedeng iwan si Mike. Palanding na siguro ang eroplano nila. Alam mo ba kung nasan sila? Walang update sa akin. Sundin mo siya. Tapos bilisan nyo. I love you. Love you too. Tayo Tara na. na. Hello, Mike. Malapit na ako. Sarah, magka-crash ang aeroplano. Ano? Hindi namin marinig ang engine. Bumababa ang altitude namin. Meron bang kahit anong shrapnel sa fuselage? Ano? Meron pag lumipad sa engine at tumira sa fuselage. Siguro. Hindi ko alam. Kung merong shrapnel sa gilid ng eroplano, nawawalan kayo ng pressure, malamang magka-crash kayo. Hindi ko alam. Pero may ice sa pakpak, pati sa engine. Meron.
Okay, kung gano'n malamang nawalan lang ng power sa steering, masama yun, pero sana makontrol pa rin ang piloto nyo para ma-level ang eroplano. Gaano kayo Kayo sa exit row. Sarah, hindi kami tatalon sa aeroplano. Trained ako kung paano mag-survive ng mga crash sa Navy. Alam ko ang ginagawa ko. Okay. Gaano kayo kalayo sa exit row? Mga 5 o 6 na row. Ganon? Yung eksakto, 5 o 6? 5 row. Layo namin. 5. Okay, good. Kailangan yung tandaan yan pag nag-crash kayo at hindi nyo makita ang exit signs. Sa middle kayo, aisle o window seat? Nasa middle. Pero walang tao sa kabila. Konti lang ang laman ng aeroplano. Okay. Ngayon, ipin mo sa akin ang GPS location nyo. Hahanapin ko kayo, tialis ko Kayo riyan sa lalong madaling panahon. Protocol sa crash landing. Kuha ko na. Papunta na ako. Pakilapat ang inyong dalawang paso sa hindi Okay. Salamat, Sarah. I love you. I love you too. Sumuko kayo sa inyong harapan at yakapin ang mga tuhod para maprotektahan ang inyong mga ulo. Sige, gabit ko yan! Masusurvive natin to. Tama ka. Napakalamig sa labas. Sa tingin mo, aabot tayo mula dito hanggang Ecuador? Kailangan nating umabot. Kung uupo lang tayo dito at pag-uusapan natin kung paano tayo mamamatay, malamang mamamatay nga tayo. Oo nga. Ang Earth magiging isang ice planet, Hoth. Okay, brace for impact, everyone. Brace for impact. I love you! Battery. Kailangan ko ng battery sigurado. Wire. Kailangan ko ng copper wire. Dapat nakinig ako sa shop class. Sandali lang. Hindi naman pala ganun kahina ang kukote ko. Ayos! Gagana na. Sabi ng GPS, nasa Bracken Cave sila. 1 oras ang layo rito. Sigurado nandun ang police at fire department. Naka-on ba ang find by phone niya? Para madali mo siya makita. Nakapatay ang telepono niya, period. Dapat maging okay siya. Oo naman. Puntahan mo na siya. I love you. I love you too. Okay, Mike. Hahanapin kita. Mike. 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 Kailangan natin makaalis dito. Tama. Halika. Halika na. Anak ko po. Napakalamig. Pero nasa na ang iba? Okay ka lang? Palagay ko, nabali yung kamay ko. Sabi ng kapatid ko, kailangan nating lumabas. Halika na. Okay ka lang? Hindi. Sa palagay ko, hindi. May mga iba pa. Umalis na sila. Iniwan nila ako. Halika. Meron bang emergency kit dito? Kailangan ko pa hintuin ng pagdurugo.
doon. Mabuti na. Salamat. Huwag ka mag-alala. Aalis tayo rito. Papunta ang rescue natin. Huwag ka masyadong gumalaw. Okay? Hindi. Akala ko sinabi mo umalis na yung iba. Kanina pa yun. Naharangan ng ayos ang exit ng aeroplano. Andrea, ang sakit. Hindi ako makahinga. Baka may internal bleeding ka. Okay. Okay. Makakatulong to. Para hindi mag-shock ang katawan mo. Para mainitan ka. Pero yung kamay mo, kailangan kong bendahan yan sa ngayon. Huwag kang gagalaw, okay? Sa palagay mo ba makakapagpiano pa ako? Problemahin muna natin kung paano tayo aalis dito. Tapos, tutugtugan mo ulit ako ng piano. Okay? Kumusta ang oras natin? Kailangan natin bilisan. Nag-aayos ang kalsada. Pag na-aksidente tayo at nagka-problema ang vial ng cure, masira o mabutas, patay tayo. Naku po! Okay ka lang? Oh. Hi, ito ang voicemail ni Mike. Wala tong ibig sabihin. Giniginawa ko. Walang signal. Mukhang hindi tayo pwedeng tumawag ng rescue. Baka pwede tayong gumamit ng kahit na ano para makalabas. Sila na siguro yun. Hindi ko makita kung nasa na tayo. Okay, sandali lang. Reggie? Reggie, do you copy? Over. Copy. Ano yun, Jill? Over. Natrack mo na bang storm? Sandali lang. Nasa kalagitnaan na siya ng Alaska at ng territories at pupunta siya diretso sa inyo. Nasa Canada na, papunta talaga sa inyo. Nawawalan na kami ng signal sa GPS. Mayroon ka bang lock sa amin? Ngayon lang. Wala kasing kuryente kaya kailangan ko mag-isip ng old tricks ko noong araw. Nakalock ka sa cell location niya at ginagamit mong motion sensors para matrack kami? Tama, eksakto. Paano mo nalaman yon? Nag-aaral din ako ng light hacking. Konti lang. Pero oo, kita mo na kami. Mga 3 miles maghihiwalay ang kalsada. Okay? Pag kumanan kayo, makakabalik na kayo on track. Okay? Nakuha nyo?
3 miles tapos kanan. Kuha namin. Reggie? Paano kung hindi ako makaliko sa kanan? Kailangan mong lumiko sa kanan, okay? Kapag kumaliwa ka sa bundok kayo pupulutin. Aakyatin mo yung taas. Tapos bababa ka sa kabilang side. Hindi ko i-advise ang rutang yon. Kumanan ka. Kailangan natin kumaliwa. Wala tayong choice. Sorry, Reggie. Kailangan namin kumaliwa. Over. Ang advice ko lang, bilisan nyo para makabawi kayo ng oras. Over. Roger that. Over and out. Sa bundok tayo dadaan. Mike! Andrea! Mike! Andrea! Wala pa rin? Parang ninanakawan natin ang mga patay. Oo nga. Weird. Pero survival ito. Pwede to. Ito ang perfect. Yung totoo. Palagay mo makakatugtog pa ako? Mas nag-aalala ko sa infection o internal bleeding. Pero kung hula ko, haharanahan mo na kami sa loob ng ilang linggo. Naalala mo nung nagkakilala tayo? Paano ko makakalimutan? Niyaya ko ng girlfriend ko na manood ng concert at akala ko banda ang papanoorin namin o DJ set. Hindi ko alam piano recital pala. Hoy, standing room only on. Swerte, nakapasok ka. Tinugtog mo ang Chopin Nocturne, Opus 9 No. 2. Isa sa mga paborito ko yun. Paborito ko na rin ngayon. Mike! Andrea! Dapat nandito sila. Dapat nandito sila. Buisit! Shopping ba yun? Mike! 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 Sarah? Oo! Nasaan kayo? Nandito kami! Nahati ang eroplano! Nasa ilalim kami ng ice! Injured si Mike! Ilalabas ko kayo dyan! Makakalabas na tayo. Hindi. Palagay ko hindi ko kaya. Dito na lang ako. Hindi. Andrea, sorry.
Halika na. Umalis na tayo rito. Pupuntahan ko kayo dyan! Malapit na ako! Huwag kayo mag-alala! Masyadong matigas ang ice! Meron ba kayong kahit ano dyan na pwedeng makatulong? John T-A-G-A-L-O-G-D. Wala! Wala kahit ano! John T-A-G-A-L-O-G-D. Umatras ka. Mike, ano ba? Ano bang iniisip mo? Baka mapuncture ang baga mo. Kailangan natin makaalis dito. Mike, ay, hindi ako makapaniwala na nakita ko kayo. Andrea! Andrea! Ay! Nako, sa wakas nagkakilala rin tayo. Oo nga. Kailangan nating umalis dito. Oo, kailangan natin bilisan. Ipaliliwanag ko lahat sa kotse. Okay. Humahabol na tayo sa schedule. Ang galing mo ah. Tulungan mo akong makaiwas sa ice. Hindi tayo pwedeng umikot-ikot dito. Naku po. Jill, nasa Seattle na. Kailangan niyong bilisan. Kailangan niyo pang bilisan. Kung gusto niyong unahan ng Wall of Ice, kailangan makarating kayo sa Tribanga sa loob ng 4 na oras para umabot. Susubukan ko pero ayoko masyadong i-push. Hindi kami pwedeng maaksidente rito. Hoots! Kumapit ka! Jill! Jill. Jill. Jill! Oscar? Hoy, Oscar! Oscar! Hoy! Hoy, hoy, hoy! Oscar, gising! Oscar! Dumilat ka! Ang ginaw. Okay ka lang? Okay? Okay. Naku, hindi. Hindi. Pwisit! Kailangan natin ng ibang sasakyan kung hindi mamamatay tayo sa lamig. Jill, ang cure. Kumilos na tayo. Jill, Oscar. Dalihan nyo.
Galaw! Huwag kayong mamatay. Sige na, gumalaw kayo. Galaw na! Ay, salamat po. Salamat po. Truck! Nakalak. Okay. Okay ka lang? Halika. Pumasok tayo sa loob, okay? Halika na. Masyadong malamig dito. Halika na. Hanggang dyan na lang kayo! Okay. Huwag kayong lalapit! Wala kayong makukuha sa amin! Infected kami! Sandali, aksidente po kami. Nasaktan po kaibigan ko. Pumunta kayo sa ospital, dumiretso lang kayo, pero hindi kayo pwede rito. Taga HHS lab kami. Mayroon kaming cure sa virus. Kailangan namin makarating sa Ecuador agad. Kung hindi, lahat na makakasurvive sa evacuation ay mamamatay sa loob na ilang buwan. Paano ako makakasiguro kung totoo yan? Okay to. Ako na. Eto. Dala namin ang cure, sir. Sige, pero hindi kayo pwede sa bahay. Pwede mong dali ng kaibigan mo doon sa garahe. Kukuha ko ng first aid kit. Salamat. Okay, halika na. Sige, dali mo siya rin sa lamesa. Kaya mo umakyat? Mapo ka. Saan ang sugat mo, iyo? Sa tingin ko, hindi naman malala ito. O siya, humiga ka muna dyan sandali. Okay. Ang asawa ko, vet ang trabaho. At tinutulungan ko siya paminsan-minsan. Sinabi mo, vet ang asawa mo? Oh, madalas sa mga kabayo. Lumipat kami dito noong kailangan ng livestock community ng vet. Pinagtagpo ng tadhana. Kaya niyang pagalingin lahat ng kabayo ko. Siyempre, dahil asawa ko siya, meron ako discount. Isa pa iyo. Good. Ayos na. Dahan-dahan ka lang kasi baka bumuka ang sugat. May bayad din kapag inulit ko. Hindi. Iyo, dahan-dahan ka lang. Sinabi na eh. Baka magkaroon ka ng infection. Mabuti pa magkape na muna kayo. Hindi na. Wala kaming oras, sir. Lagi may oras para sa kape. Hindi kayo aabot sa Ecuador kung wala kayong caffeine. Bakit hindi kayo nag-evacuate pa south? Ang asawa ko, may sakit siya. Hindi ko siya may galaw. Medyo malala na siya. Bagyan na lang ang paghinga niya. Dapat naka-ventilator siya kung meron, pero... Paano mo alam na wala kang sakit? Lumalayo ko sa kanya. Nagmamas ako, naghuhugas ng kamay, at sinisilip ko kapag tulog na siya. Babasaan ko siya ng libro. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. Pero, pag hindi ka umalis... Pag hindi ako umalis, magkasama kami. Pag matagal ka ng kasal kaya namin, maiintindihan mo ako. Sana komportable ang asawa mo. Komportable kung tutusin. Lulubusin ko na ang pang-aabala.
Kasi meron ka bang tools na pwedeng hiramin? Depende. Ano bang ayusin mo? Isang ham radio na sira kasi sa crash eh. Kailangan namin paganahin bago kami umalis. Lahat ng kakailanganin mo naroon sa workbench. Opo, pwede ba? Kailangan nating makarating sa Ecuador sa loob ng isang araw. Tama ka. May ospital ba tayo madadaanan? Wala akong nakikita. Di ba dapat may dala silang mga gamot sa evacuation? Hindi. Kung mabilis ang evacuation, malamang nasa stockpile pa ang mga gamot. Malamang makikita natin lahat ng hindi nila madadala sa malalaking ospital. Mike! Mike, anong pakiramdam mo? Mike! Mike! Buisit, puro ice. Kumapit kayo! Okay lang kayo? Okay lang ako. Andrea, okay ka lang? Okay lang ako. Mas okay sa okay. Tignan mo. Dapat hindi pagkagalaw ang wall of ice na to sa loob ng 14 hours. Reggie to Jill. Si Reggie to Jill, naririnig niyo ba ako? Over. Bakit kailangan niyo ang radyong yan? Kasi ang GPS hindi gumagana dahil sira ang dalawang poles natin. Pero may kontak ako na may fix sa amin. Pwede bang pakiabot yung leads? Konti na lang. Kailangan natin siyang itagilid. Huwag mo sa balikan. Gawin mo na. Isa, dalawa, tatlo. Teka, may iniinom ba siya medication o may allergy siya na hindi ko alam? Wala. Palagi ko wala naman. Meron siyang concussion. Anong gagawin natin? Kailangan lang natin maghintay. Tapos na yata. Itaas mo yung t-shirt niya. Titingnan ko ang tahi niya. Infected. Kailangan kong tanggalin ito agad. Lilinisin ko. Tatahiin ulit. Anong pwede kong gawin para makatulong? Meron ka bang kahit na anong disinfectant? Nail polish remover, mouthwash? Oo, meron ako. Okay. Nasaan na? Alam ko nandito lang yun eh. Ayos. Ano ba naman? Eto. Pwede na yan. Okay. Magiging okay ka rin. Sige. Okay. Hindi mo magugusto kung makita to. Ayoko sana maging nega, pero kasi morgue ang pupuntahan mo pag huli na ang lahat eh. Medical facilities ang morgue. May mga gamot sila nakatago dito kung sakasakali. Hindi marami. Pero malay mo, Eh, paano kung wala? ito lang ang pag-asa natin. Saan tayo? Dito tayo. Sira siguro ang mga bintana. Huwag kang hahawak kung saan-saan. Saan kaya nila tinatago mga gamot nila? Sa likod. Tara. Okay. Subukan natin. Reggie, narinig mo kami? Over. Reggie, come in! Reggie, over! Jill, ano nangyari sa inyo? Tumama kami sa ice, nag-crash kami. Pero okay na. Palagay ko. Kumusta naman dyan? May bad news ako. Ano yun?
May malaking pressure swing dito. Ang dalawang ice wall ay magsisimula na mas maaga. Hindi pa dapat ito tumama sa pole sa loob ng 15 hours. At hindi pa dapat umabot sa amin sa loob ng 13 hours. Ganito, sa estimate ko magsisimula ang pangalawang ice wall dito sa loob ng 2 oras. Darating sa inyo ng 11 hours. Kaya meron kayong 9 hours para unahan ang unang ice wall. Kuha nyo? Reggie, hindi ko... Pasensya sa abala. Gising na siya. Makaka-recover siya. Maayos ang tayo. Reggie, aalis na kami. Over and out. Good luck. Over and out. Hi, Jill. Anong na-miss ko? Huwag mo na ako ulit tatakutin ng ganyan. Huwag kang umasa. Robert, kailangan na namin ng kotse. May kilala ka ba na nakaiwan ng sasakyan? Hindi ko masabi. Pero may alam ako na pwede niyong gamitin. Kanino? May ekstrang galon ng gasolina at kadena sa likod. Sa inyo na yan. Dala namin ng cure. Kasya ito pati sa asawa mo. Pwede kayong sumama sa Hindi amin. na. Huli na para sa amin. Babagal lang kayo. Isa pa hindi magtatagal, tatapusin din kami ng storm na to. Pero kung madadala niyo ang cure para sa lahat, maliligtas niyo ang mundo. Sulit na yon para sa aking truck. At ang masasayang oras namin ditong mag-asawa. Mag-iingat kayo. Salamat. Ingat ka, Iyo. Ingatan mo siya. Huwag niyong kalimutan ang whiskey. Parang mas kailangan mo yan. Tawagan mo kami. Cheers. Pagbubuksan ko kayo. Salamat, Robert. Reggie, come in. Alam mo ba kung nasa ng ice wall ngayon over? Palampas na siya ng San Antonio. Sarah. Sandali lang. Okay. Palagay mo, may laman yan? Diyan tayo babagsak pag di ako nakakuha ng gamot. Kaya lang, insulated ang mga ito, kaya hindi masamang lugar to para sa atin. Okay, dapat nandito lang yon. Mike, hawakan mo to. Lumalakas ang hangin. Hindi yan hangin. Ito ang unang ice storm na sinasabi ni Jill. Anong gagawin natin? Pumasok kayo sa drawer ngayon na! Hindi ba tayo masustuck dyan? Ito lang ang paraan para makasurvive! Halika na. Bilis! Okay lang kayo? Oo! Okay kami! Ingat. Ano pang hinihintay mo? Paano mo na-slide yan? Na-stuck! Hilahin mo! Sige, hilahin mo! Hilahin mo! Sige! Pumunta kang Ecuador! I love you! Andrea! Okay ka lang? Kainis. Merong ibang daan. Talaga?
Saan? Saan may ibang daan? Reggie, nandiyan ka ba? Over. Copy. Anong kailangan mo? Over. Gaano ba katagal ang oras namin at saan kami dapat dumaan? Nasta kami sa nakaharang na ice. Papunta na ang storm sa Mexico ngayon at dapat pumapasok na kayo ng Northern Ecuador sa loob ng 1 oras. Meron na lang kayong mahigit 7 oras bago tumama ang unang ice wall. At 9 na oras para sa pangalawa, kaya... Para sa dadaanan ninyo, dyan lang kayo sa coast. Sayang at hindi kayo makakadrive sa gitna ng dagat kasi lumulubog ang kotse. Maraming salamat, Reggie. Salamat sa lahat. Ako ay... Ito na! Nandito na! Ang pangalawang wall of ice! Reggie! Naku po, mukhang mali ako. Sa safe zone. Reggie, hindi! Kailangan nating tapusin ito. Pero stuck tayo. At ang tanging daan papuntang Ecuador, sarado. Teka, hindi ba yan? Hindi ba yan ang dagat? Alam mo, baka nga tama si Reggie. Pahirap na ng pahirap ang daan sa kalsada. Tapos hindi gumagana ang GPS kahit saan. Hindi mo naman sinasabing magdadrive tayo sa karagatan, di ba? Bakit hindi? Sigurado nag-ice na yun. Lalo na sa may pangpang sa pinakamababaw. Susundan lang natin ang coast. Teka, hindi natin alam kung gaano katigas ang ice dito. Safe tayo basta hindi tayo lalayo ng 30 to 50 feet mula sa shore. Okay. Okay. Ingat. Pag nakarinig ako ng crack na hindi ko gusto, aalis tayo dito at didiretso tayo sa shore. Mike! Naririnig mo ako? Oo. Andrea, Ano nangyari? Mike! tumayo siya at sinara niya yung drawer ko. Tapos, Anong ibig mo sabihin? Diyan ka lang. Sandali. Mike, kaya mong lumabas? hindi. Na-stuck tayo. Meron sigurong emergency switch dito para hindi na-i-stuck ang mga tao. Mukhang frozen mula sa labas, Sarah. Stuck tayo. Meron ka bang kahit ano dyan na makakatulong sa atin makalabas? Wala ako. Naninigarilyo ko pa ba? Nag-quit na ako. At pinagsisisihan ko to ngayon. Sandali lang. May naisip ako. Huli ka! Ayos.
Mike! Mike, kailangan natin bilisan! Anong ginagawa mo? Bilisan mo! Mike! Ano nangyayari dyan? Subukan mo na. Ang galing talaga ng kapatid ko. Mike. Mike. Kailangan na nating umalis ngayon. Pag hindi tayo umalis ngayon, sayang yung sinakripisyo niya. Mike, halika na. Kailangan natin makaalis dito. Halika na. Kumusta ang oras natin? Mas diretso tayo, mas mabilis. Pero hindi tayo nalalayo sa schedule. Tatama na sa Costa Rica ang storm ngayon. Doon ako nag-grad school. Ngayon parang hindi nangyari ang lahat. Okay ka lang? Oo. Nagre-recover lang sa surgery ko. Dapat bilisan natin. Kailangan nating gawin lahat para mauna tayo. Ewan ko lang, Jill. Purong ice to eh. Pag nag-crack to o lumubog tayo, tapos na. Hindi lang tayo, kundi buong sangkatauhan. At malayo pa tayo sa Ecuador. Kaya nga kailangan nating bilisan. Mababawi natin ang oras na nawala sa atin. Okay. Bilisan mo. May boat! Nakikita ko. Malaking boat! Alam ko, nakikita ko! Kumapit ka! Okay ka lang? Oh. Pandarin mo! Lumabas ka! Doon sa ice! Pag lumubog ang truck, tapos na tayo. Labas! Jill! Hindi! Okay. Halika na. Maglalakad tayo hanggang doon. Lumipad na ang huling helicopter na mag-evacuate sa Southern Texas area. Sa tingin ko may ospital banda rito. Hindi masyadong malayo. Palagay mo may mga gamot sila? Mas malaking ospital, mas maganda. Hindi. Hindi nangyayari to! Nauubusan ka ng gas? Hindi, meron sigurong na-damage ang ice wall. Malas! Kainis! Ah! Maayos ba natin to? Hindi sa ganitong panahon. Gano'n pa kaya kalayong ospital? Gano'n pa kalayo? Siguro mga 20 miles ang layo natin. Kung saan lumubog yung truck. Jill! Nanginginig ka. Jill! Sigurado ka? Sigurado ako. Pasensya ka na. Sinigawan kita kanina. Hindi mo naman kasalanan. Kasalanan ko. Jill, tama ka. Kailangan nating mauna. Tama ka, Jill. Tama na! Dahil sa desisyon ko, mauubos ang buko sa katauhan. At kasalanan ko lahat. Ikaw ang pinakamatalinong taong kilala ko.
Kailangan ka ng mundong ito sa ngayon. Alam mo ba yon? Yan nga ang problema, Oscar! Masyado akong nakafocus sa trabaho at sa mga nangyayari. Pinabayaan ko na ang mga bagay na mas importante. Ang mga kaibigan ko. Pamilya ko. Jill, pag nagkita kayo ng pamilya mo, pag nakarating ka sa Ecuador, magiging masaya kayo. Makakalimutan mo ang lahat. Hindi ako aabot dito kung hindi dahil sa'yo, Oscar. Okay, halika na. Iligtas na natin ang mundo. Okay, magiging okay ka. Sana. Yan. Dito ka lang. Maghahanap ako ng mga gamot. Wala. Okay. Ayan. Ano ba? Bingo. Baka matulungan ako ni Mike dito. Mike! Anong ginagawa mo? Dapat nagpapahinga ka. Sa Ecuador na ako magpapahinga. Anong gagawin natin? Tulungan mo ako makapasok dito. Anong gagawin natin ngayon? Pwede tayong gumapang sa air ducts. Sa taas tayo manggagaling? Papasok sa air ducts, hindi ko kaya. Hindi sa kalagayan ko. May paraan yan. Baka merong emergency radio, telepono. May pwede tayong makontak. Baka meron tayong kakilala na pwedeng makatulong. Sarah, tulungan mo ako sa Celia. Sige. Okay ka lang? Kaya mo ba? Ready? Anong ginagawa mo? Naririnig mo yun? Oo nga. Anong... Helicopter. Isang helicopter! Isang helicopter! Halika na! Tulong! Tulong! Hoy! Tulong! Hoy! Bumalik kayo! Tulong! Balik! Hoy! Ayan! Hoy! Hoy! Tulong! Dito! Tulong! Ayan na! Ayan na! Meron tayong 5 oras bago tumama ang pangalawang ice wall. Kahit ang unang ice wall, malamang tumama na sa Panama ngayon. Malapit na tayo sa Quito. Ang kailangan nating gawin, magtungo sa south. Papunta doon. Tapusin na natin to. Okay. Narinig mo yun? Takbo! Hindi! Akyat! Ano? Akyat! Tuloy lang, Jill! Jill! Akyat! Akin ang kamay mo.
Hawakan mo kamay ko! Oscar! 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 Lumayo ka sa akin! Easy ka lang. Huwag mo akong hawakan! Baka mahawa ka sa akin. Infected ako. Teka. Ako ang guinea pig sa cure na to. Hindi mo ako mahahawaan kahit anong gawin mo. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Ayoko na. Ayoko na, Jill. Oscar, kailangan kita. Huwag mong sayangin sa akin yan. Ayokong agawan ng mga bata. Hindi kakayanan ng konsensya ko. Kalahati ngayon, kalahati sa Quito. Magagamit mo natin ng sobra para haruhin ito. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamatalinong taong kilala ko. Okay, halika na. Kailangan na natin kumilos. Ready? Isa, dalawa, tatlo, tayo! Jill? Okay ka lang? Oo. Sige, pahinga ka muna. Ito. Ito. Isot mo to. Salamat. Ako na. Kaya ko na. Okay. Hey, aabot tayo, okay? Sa tingin mo talaga, aabot tayo. Oo. Halika na. Kaya mo pa? Okay. Okay ka lang? Oo naman. Jill, okay ka lang? Jill. Oo, natwist lang. Oo. Kaya mo yan. Kung kaya mo, kaya ko. Halika na. Okay. Okay. Dito ka lang. sige. Titingnan ko. Okay. Okay ka pa? Oo. Kailangan ko lang magpahinga.
Jill! Ano nakikita mo? Malinaw. Madulas. Okay. Pero malinaw. Okay. Ibato mong bag mo para makakyat ka. Kaya mo yan. Ibabato ko sa'yo to. Hindi! Kakatakot yun ah. Sorry. Jill! Oh. Hello, good morning po. Maupo kayo. Titingnan lang natin ang blood pressure mo at heart rate. Relax ka muna. Maraming salamat. Doc? Hi! Okay, para ka lang kinagat ng langgam dito. Thank you. Ready ka na? Okay. Para lang sigurado, mag-social distance ka muna sa mga tao sa loob ng 2 linggo. Hindi instant ang cure na ito. Okay? Ayan. Salamat. Salamat. Oscar, so kailan darating ang susunod na supply? May darating sa loob ng 1 oras. Mabuti naman. T-A-G-A-L-O-G-D-U-N-E-Z. Join T-A-G-A-L-O-G-D-U-N-E-Z. Join T-A-G-A-L-O-G-D-U-N-E-Z. Mike! Salamat sa Diyos! Jill! Hindi ako makapaniwala. Umabot kayo. Grabe! Jill? Sarah! Nung narinig ko may cure, umasa ko na nandito ka. Pero ang hirap pa rin paniwalaan, parang imposible. Walang imposible. Para sa atin, wala. Hindi para sa pamilyang ito. Halika, ibibila ko kayo sa vaccine. Habang naghahanap ng survivor ang buong mundo mula sa destruction ng ice walls, isang pag-asa sa pamamagitan ng vaccine ang sisiguro sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa iba pang balita, ang gobyerno ng Ecuador ang nangunguna sa Green Earth Initiative para siguruhing hindi na ito muling mangyayari sa atin.